Magandang hapon po. Alas 4:20 na. Ang ating pag-usapan sa ngayon po ay yung nagalit si nag-press con, nagalit si Madam Risa Hontiveros sa press conference. At nagalit sa doon kay alias Rene. Si alias Rene po, yan yung Michael na nakatalokbong na tumistigo doon sa Senate na inalagaan ng team ni Risa Hontiveros na purportedly, yan po yun umalis sa kampo ni Kibuloy at pumunta sa kanya. Inalagaan niya, kaya lang umalis sa kanya. May sinasabi pa siya na yun po ay kinidnap. So, let this be a lesson sa mga senador na may mga testigo na gusto mag-alaga ng testigo. Napakahirap po. Napatunayan na sa kaso ni Risa. Naniniwala ako na biktima si Risa Hontiveros dito. Pero ito lang po napapakita na hindi mo mapagkatiwalaan ang sinumang mga testigo basta-basta lang lumapit sa iyo. In other words, kapag nagamit mo na siya ngayon, ay consider it as terminated. Tapos na yung trabaho. Kasi pag dyan, lumabas ngayon, inalagaan mo pa at may message sa iyo according to you na yun ay laging nagme-message na nasa binggit ng kamatayan ng buhay niya, wala ka na magagawa doon. May kulang ka talaga. Hindi ko sabihin hindi natin sabihin na expert ka sa witness protection program. Talagang kahit sinong senador, wala pong sapat na kakayahan para magtago ng testigo. After all, kaakibat na ngayon yung trabaho ang mga testigo sa pagsagawa ninyo ng investigasyon. At siguro, panahon na siguro na magsagawa kayo ng tinatawag ng batas na magbuo kayo ng witness program ng mga Senate. Pati House of Representatives dapat meron din. Kasi ito na, nakita nyo na ang problema. Ang problema ay realidad na hindi kayo magkakaroon ng epektibo na trabaho insofar as your witnesses are concerned kung gano'n na wala kayong programa. Kaya naawa na lamang ako kay Risa Hontiveros. Pero isa pa rin, kahit nanawa ako sa kanya, nais ko lamang siya i-caution, i-add cautilam ko siya. Wala po kayong karapatan na magalit, Madam Risa. Being a public official, it is stated in the immortal lines written by Justice George A. Marshall, George A. Malcolm, the American jurist who founded the University of the Philippines. Siya po yung tatay ng lahat ng law school sa Pilipinas. Kasi lahat naman ng law school nagsimula sa University of the Philippines at saka dyan sa UST. Yan yung mga nauna mga Catholic University, Ateneo, at nag-spread yan all across the nation. Ang mga produkto ng UP, nagkaroon pa ng naging nagtuturo sa iba-iba't mga school at nagkaroon ng kanilang mga produkto. Yan po, si George A. Malcolm. At ang sinabi niya po, mas maganda siguro na para quote for quote makukuha ko, in the interest of the society and the maintenance of good government. Yan, hagilapin natin. Nakita natin ito sa desisyon na sinulat ni George Malcolm. The interest of the society. Demand full public discussion.
So sa decision po ni George Malcolm sa kasong US versus Bustos na may GR number L12592 na ginawa noong March 8, 1918, ay sinabi niya ng kanyang inakwit si G. Felipe Bustos Jr. sa kasong libelo na sinampa laban sa kanya ng judge sa Pampanga. Dahil po may sinulat si Felipe Bustos sa Malacanang laban sa judge. Sinumbong niyang judge ng Pampanga. So, nagdesisyon, inakwit siya ng Supreme Court ng Pilipinas. At ang sumulat ng desisyon ay si George Malcolm. At ang sinabi ni George Malcolm dito, Madam Risa Hontiveros, pakinggan niyo po. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment as to the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves abscesses of officialdom. And may tumatawag dalang. It is a powerful metaphor na sinasabi dito. Dito rin sinabi na onion skin, thin skin. Hanapin natin thin skin. Sabi niya, public officer must not be too thin-skinned insofar as public men may suffer in that men in public life must not be too thin-skinned when it comes to criticism of their official acts. So kasama po dyan, ikaw po, Madam Risa, bilang official ng bayan, public figure po kayo. Public men, nirefer niya sa men and women. So, ang akin lang po dito, Madam Risa, alam niya ni Attorney Alan Mendez de Belen. No? Ang sa atin lang dito, Madam Risa, naging biktima ka. Obviously, hindi ko sinasabi kung sino ang totoo, nagsasabi ng totoo. Kung ikaw o si alias Rene. But the thing is this. You must recognize at first that you are not prepared. You are not a military man. You are not police. You are not trained to be a police officer in order for you to know how to handle the security of witnesses. Obviously, nagkaroon ng security breach dito at yung alias Rene na yan, sinasabi mo rin sa iyong press con na nagte-text sa'yo, lagi humingi ng tulong kasi nakidnap siya ng mga tao ni Kibuloy. So you must understand the vulnerabilities of the witnesses that you took. Ang hirap. Mas maganda pa sana siguro kung inutos mo sa Sergeant at Arms. Ang problema lang, inamin mo na rin po, Madam Risa Hontiveros, na ang nagagwardya sa kay alias Rene ay hindi mga Sergeant at Arms, mga sundalo ng Senado, kundi yung mga madre at saka mga brothers sa isang sekta ng Catholic Church. Alam mo naman si alias Rene nanggaling siya sa Protestant kay alias Kibuloy, alias Kibuloy. So, dapat sana naging maingat ka sa pag-alaga ng mga testigo na ganun. At next time, you must have also that experience. And one thing that why I am taking this seriously, kung bakit binlag ko, ay dapat ko pong i-remind po kayo, Madam Risa, na huwag na po kayo sumampa ng kaso. Sapat na yung ginawa mong press con na naipakita mo na kung sino nagsasabi ng totoo. Public officers, to my mind, public officials like you, do not have any right to file a case when it comes to whether or not you were put to shame in public or not. Because it is always expected of a public officer. If you do not want to embrace life that always risks you to shame, then you have the option to resign. You can resign anyway. I could remember only that woman prosecutor, when I was submitting the counter affidavit Percy Lapid. And Percy Lapid was with me when he took oath
to answer to file his counter affidavit against the libel complaint of the other persons. And then I have my companion with me taking cell phone photographs. Imagine, nagagalit yung prosecutor. Kukunin yung nagaw yung cellphone ng aking staff. Tapos ibaburahin niya. I shouted at her. Sabi ko, prosecutor, you do not have any right to do that. This is a public office. And if you do not want your life to be put in public, to be risked to public views, then you can resign and go back to your home. You do not have any right to be a prosecutor, a public prosecutor, if you will get mad in taking photographs, because we need this. We need this as our evidence. Ganun po yung kapag sa publiko. Kung ayaw mo, Madam Risa, mabitbit ang pangalan mo sa kahiyan na para kang feeling mo ay nasira yung karangalan dahil lumabas yung Rene, alias Rene, I will not ask any motive from you. Although, medyo nagsuspitsa ako, bakit ka magalit? Kung ikaw nagsasabi ng totoo. Sabi nga ni George Malcolm the balm of innocence will soothe the minds of the innocent person. Kung mali ang akusasyon, ganun lamang po kasimple. Kung mali ang akusasyon, halimbawa ni Rene, tawanan mo lang. And then, it is good na nag-press conference ka at narinig namin. So dito pakinggan natin ang portion ng privilege speech. Anong press conference. About the abuses and crimes, the charges now being faced by Quiboloy and the KOJC, now feel even more threatened after their names were revealed. Some of my staff have also had to exercise extra precaution for themselves and their families. Make no mistake, this isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Kaya hindi natin hahayaan na takutin nila ang mga witnesses at sindakin nila ang Senado. Kaya sa mga nasa likod ng video na ito, you have crossed a line. Sobra na kayo. Dahil doon, I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI and seek their assistance in investigating the people responsible for this video and those systematically circulating it in their disinformation networks. This is only step one, and we will take further decisive action, including the filing of criminal complaints. Para sa mga testigo at biktima at para sa Senado, maniningil kami ng hustisya. Now, last week, I promised na ilalabas namin ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Quiboloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako." Close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit.
He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Kalimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, "Minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte," close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, "I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop." Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. Oh, yan naman pala eh. Kaya po ganun, hindi po kayo nabigyan ng pera. Alam mo na mga testigo, tao rin labang po yan, madam. So, ibig sabihin, it stands to reason na sa susunod, magpasa ka ng kanyang batas na magkaroon kayo ng witness protection program specific lang para sa mga sa Senado. Kasi nakikita mo, base sa kwento mo po, kinukuha mo siyang testigo pero hindi mo naman siya binigyan po ng total protection. Nasa labas naman siya kaya nakikidnap pala siya. Dapat, tinurn over mo sa Senate Sergeant at Arms, mas maganda pa yan na meron silang mga safe house. Diyan papasok ngayon ang intelligence fund ng speaker o ng Senate President. Diyan gagamitin para kung saan mang safe house sila. Para hindi malalaman kung saan sila. You have to understand, kahit sino ka man o testigo na lalabas diyan, ay napakahirap din na tumagal, mabuboard ka rin. Ganun po ang problema. Ngayon, para maalaala natin, siguro ipapakita ko itong kailan ba to? Testimonya dati ni alias Rene. Saan ba yung si alias Rene? Basta ang sa akin dito ay importante lang dito, madam, unang advice ko sa iyo, madam Lisa, pangit po tingnan sa isang opisyal ng bayan na magrereklamo. So, stop on your plan to file a complaint. Sapat na yung pinakita mo na siya ang nagsisinungaling at hindi ikaw. So, ito ipapalabas ko siguro yung isa. So, ito ipapakita ko rin ito. Kailan ba ito? 4 days ago. Ipakita ko itong palabas yung palabas ng UNTV. Para makita nyo kung sino yung testigo na tinutukoy ni Madam Reza. Ito po yun. Okay, iyan po yung testigo. Pakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ng Kingdom of Jesus Christ leader na si Apollo Quiboloy. Ito ang inihayag ni Senador Risa Hontiveros matapos kumalat sa social media ang video ng isang nagpakilalang Michael Maurilio na biniligtad ng kanyang mga naunang pahayag laban sa religious leader. Pebrero 2024 nang una itong lumabas bilang alias Rene sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga umano'y pang-aabuso ni Quiboloy. Ako po ay naging landscaper ni Quiboloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Quiboloy. Ngunit sa isang viral video sa social media, nag-iba na ito ng pahayag. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian.
ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Ayon naman sa senadora, marami silang ebidensya na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ni Maurilio. Lahat rin umano ng mga testigo sa Senate hearings kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang mga testimonya at ebidensya na dala-dala. May mga paper trail din ng mga ito na maaaring patunayan ng maraming mga ahensya at opisyal. Handa ring maglabas ang kampo ng senador ng iba't ibang screenshots at video sa tamang panahon. Naniniwala ang mababatas na si Maurilio ay pinilit o binayaran para sirain ang kasalukuyang criminal proceedings laban kay Kibuloy. Gayon din ang nakababagabag na pananakot sa mga tauhan ng senadora at ng mga saksi na nagsalita laban sa sinasabing kasuklam-suklam na mga gawain ng religious leader. Bunsod nito, naghahanda na ang kampo ni Ontiveros ng seryosong legal na tugon laban sa naturang harassment at intimidasyon. Anila, hindi nila palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Asher Cadapan Jr., UNT. So yan, ang pinakita ko sa inyo, dinidemonstrate ko lang na kung kayo po si Senador Risa, ang sobrang ingat ang gagawin mo. Kung ako naman, one-shot deal lang. Pag nakuha ko na testimonya mo sa patungkol sa ganitong usapin, tapos na tayo. I will give you money kung kaya that money, that must be an official money. Kaya magsagawa ng Witness Protection Program ang sariling Senado at House of Representatives. Kasi may expect mo laging may mga testigo dyan. Naniwala ako na yung unang sinabi ni Michael ay ang totoo. At yung sinabi niyang huli ay yun ang hindi na totoo. Pero but the problem is, sa mata ng publiko, hindi mo na nila alam kung alin ang totoo, yung nauna o yung nahuli. Pero lagi po yan sa batas ng ebidensya, ang unang sinabi, lagi po ang tinitingnan na totoo. Yung madali na lang kasi, magsinungaling nung huli kasi titingnan mo lang kung ano sinabi mo nung una, baliktarin mo lang pag ikaw na magbabaliktad na salita. Kaya ito, nakakalungkot na nakakalungkot na pangyayari sa buhay na ito. Although tama naman sila, dapat nakapag-isip na nung araw pa si Sen Risa na talagang gagamitin yung mga testigo, babalik ta rin yan. Kasi ang problema dyan, mag-employ ka kasi ng abogado. Yung abogado, dapat mayroon kang consultant na abogado pagdating sa testigo. Kasi kami mga abogado pa ako nasanay sa mga korte ng labanan, alam namin pong ugali ng testigo kaya sobrang maingat kami sa mga testigo. Hanggat hindi namin na-ipresenta sa korte yan, hindi namin bibitawan ang testigo. At kapag nakapagsalita na sa korte, iingatan pa namin yan hanggat hindi matapos ang desisyon sa kaso, hindi namin bibitawan yan. Sa inyo, nag-investigate lamang kayo sa Senado. Tapos lagi siyang nakawala. Dapat hindi ganun. Dapat may sarili kayong program. Of course, ang mga testigo po, tao rin lang yan. Nangangailangan din na ng pera. So dapat may handang contingency fund ang Office of the Senator na nag-aalaga ng testigo. Ang testigo po ay karapat-dapat na bawat isang senador ay mayroong confidential fund para sa mga testigo. Kasi po, kung tumistigo ang isang tao, namimili sila kung sino lalapitan nila. Hindi mo pwede sabihin na kung doon na lumapit kay Risa, pupunta pa kay Bam Aquino. Hindi. Yan, doon ang tiwala niya eh. Kaya maglalaan dapat sila ng budget ng contingency fund, yung sakasakaling pundo na gagamitin kung mayroon silang testigo, dyan kukunin. Ganun ang aking masasabi dito. At Madam Risa, please lang, huwag ka na magsampa ng kaso. It is sufficient na nilabas mo na kung ano ang totoo. Okay? Hanggang dyan na lang po. Hindi ko sinasabi kung sino nagsasabi ng totoo at sino nagsasabi ng hindi. Sa akin lamang is, sa aming doktrina sa ebidensya, ang naunang sinabi, ang siyang laging tinitingnan na totoo. Kasi madali na lang ang mag-retract o mag-withdraw kasi wala ka nang ibang gagawin kung mag-withdraw ka. Titingnan mo lang mga sinabi mo, baliktaran mo lang lahat, tapos ang laban. Napakadali mag-withdraw kumpara sa pagbuo. Magbuo ka ng testimonya.
Kukuha ka saan, wala ka pang alam kung saan ka kukuha. Kung hindi ka nagsabi ng totoo, ay hindi mo mabubuo ang kwento talaga. Kahit ano mong invento. Kahit magaling ka pa ng novelista. Okay? Hanggang dyan lang muna. Meron bang napadala si Risa na nakulong si Kibuloy? At Tomas Isplana, gandang hapon po, Dr. Toto. Patay ngayon dito si Sen Ontiveros. At least umamin siya na totoong nakausap ka at binaliktad mo lang ang sinasabi niya. Siyempre, depensa mo yon. So anyway, basta ganun lang po aking comment yan. As of now, hindi ko masasabi kung sino talaga nasabi ng totoo. But then, ito sa aral kay Sen Risa na huwag ka na mag-alaga ng testigo kung wala kang kakayahan mag-alaga. Kailangan ng mga yan pera. Tao din lang yan at nangailangan din ng pera. Hindi naman ako nagdedepensa Benny Santos. Ano ko lang. Kasi unang-una, naawa naman ako kung ikaw naman si Risa, akusahan ka na nagsisinungaling ka, di ba? Pero but then, ang advice kanya, huwag na siya magsampa ng kaso. Alya-aling kasi kung ako, ang interpretasyon ko sa isang tao na nagsasampa ng kaso ay lalo baka mapagsabihan ko pa si Risa na nagsisinungaling ka pala eh. Kasi bakit ka kumaso? Kasi kung hindi ka nagsisinungaling, hindi ka na dapat kumaso. Ganun lang argumento ko. Kaso lang para di mamihasa, daghan basers nagkalat sa fake news against Risa. Okay, both sides po yan. May pabor kay Risa, may anti-Risa. Ganun lang po yan. Kagaya sa akin, dami ring anti-Tuto. Meron din tumitirador sa akin. May tinitirador din ako. Kaya yan lang buhay. Kaya nga sabi, kakanta na lang ta. Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Kung katanggi niyo pa kakanta. Bakit bagayaan ang buhay ng tao? So, ganun yun. May malas, may swerte. May bigo at may tagumpay. Okay? Ang India na lang.